Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for our trespasses. Amahan, bless our church authorities, bless our benefactors, donor supporters, the people who are working behind of this ministry. I claim, Father, for more people to join on this ministry. I pray also for our government officials. Enlighten them. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay Radio Ubay, Bohol Cable TV, Valencia, with our staff, management, Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, bless our advocacies to our environment, to the less fortunate, for the progress and prosperity of all your people on this earth through concepts and ideas. Father, bless the Wishes of Love community, bless Altia Business Center, may Labuan sa Almantia, and the rest of the people who are working behind of what I am doing. Pabatias sila, Amahan, kanalipay ka sa ilang pagpaningkamot, sa ilang pagsakripisyo, aron ang imong ibanghilyo may mantala sa tibuok kalibutan. Father, panalangini ang tanang nag-abli sa ilang radio set, TV set, sa internet, nagsunod sa newspapers, whoever they are, palataya imong gahom ang imong panalangin ug grasya, Amahan. Tell them that you are happy watching all of them. Father, in Jesus Christ's name, I declare and claim for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, pains, anxieties, as I claim, Father, that you may extend your healing touch sa dunay sakit sa utok, mata, ilong, paba, liog, kasing-kasing sa atay, sa paga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, cells, sa bugon, sa tiyan, sa panit, sa bukog, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, tanan, Amahan, na rin sakit hikapa. Hikapa, Amahan, lawas, kalagkasing-kasing gunahuna. In Jesus' name, I declare, Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us, comfort us. Santa Maria, San Jose, sa Arcangel, Padre Pio, Paul Anthony, Jose Brascriba, Dori Padua, Jan Piani, Thomas the Aquinas, all saints, verbos, blessed, please be with us, pray for us, as we honor and praise our Almighty God. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ibanghilyo karong adlaw, sumala ni San Mateo, Kapitulo 15, 29, ngadto og 37. Giayo na Jesus ang daghang mga tao. Sa Jesus mibiya niadtong dapita ug bisubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod ug milingkod didto. Ug may dagkong panon sa mga tao nga miduol kaniya, nga nagdalag mga bakol, pilay, buta, amang ug uban pang mga masakiton. Gipaymutang nila ang mga masakiton sa tiilan ni Jesus o giayo niya sila. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila ng mga amang nakasulti, ang mga pilay nangaayo, ang mga bakol nakalakaw ug ang mga buta nakakita, ug gidayeg nila ang Dios sa Israel. Gipakaon ni Jesus ang 4,000 ka tawo. Itawag ni Jesus ang iyang mga tilun-an ug giignan. Naluy ako nini mga tawhana, kay tulo na kaadlaw nga sila nagig-uban kanako, ug wala na sila makaon. Dili ko gusto nga papaulion sila nga walay kaon, kay tingali unyag kuyapan sila sa dalan. Ang matinun-an ang utana kaniya, asa man ta mangitag igong ikapakaon niini matawhana nga waaw man ning dapita? Pila ba kapan ang inyong dala? Tagutana sa Jesus. Sila mitubag 7 ug may pipila kagagmay isda. Busa ang mga tao, gipalingkod
na Jesus sa yuta unya gikuha niya ang 7 kapan ug ang mga isda ug nagpasalamat siya sa Dios. Iya kining gipikas-pikas ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. Gihatag usab kini sa mga tinun ngadto sa mga tao ug nangaon silang tanan ug nangabusog. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an og 7 ka bukag na salin. Today we are remembering Saint Bibian, Bishop of Santis, France. He dedicated his life to relieving the suffering of the local people caused by the invading Visigoths. Legacy. Kining maong tao nga atong gihandom niining taknaa si Saint Bibian, ang iyang focus mao ang pag-comfort sa mga nag-antos. Mao ni ang iyang gibuhat. That's why our church recognize him as one of our official declared saints tungod ni sa iyang gugma sa mga nag-antos, sa mga luoy, because Visigoths, mga invaders, misakop silang dapit dito sa France, mi torture, mi sakit, midagdaog, midagmal, mi patay sa mga katauhan dito sa ilang dapit. O kining maong Santos San Bibian usa ka bishop, way ko kahadlok nga iyang gi-care, giatiman ang mga nag-antos. For doing that, milakra ang Ginoo sa kinabuhi ni Saint Bibian. And this is also the same to each one of us. Kung magpakita tas atong kabuutan, kaayo, kamatarong, if we will do the right things consistently, persistently, as we go on in our individual journey, mulakra ang Ginoo sa atong tastag sa kapagkatao. And this is our mission. Unsaon mahimong visible ang Ginoo sa atong tastag sa kapagkatao. Saint Bibian, please do prayers for all of us. Nasama nimo may gugma mis mga taong nag-antos, masakito, nagkarisod-isod. Please do prayers for our healing, miracles, enlightenment in Jesus' name. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always connecting to us through your prayers and financial supports. I feel, pero nagkatumana ang akong mga gihimong mga propesiya ng atong mga givers in the past, kato nanghatag nato sang labay mga buwan, tuig na mamalik, and some of them are returning already on this ministry. And I expect more, and I feel that our givers in the past will come back, and hopefully we'll start it today. Our present givers, our monthly contributors, sponsors, donors, namang yung mga taong binulan tungod kay kada bulan man sa ta nag-atiman sa atong broadcast responsibility sa atong network. Dako man tagibayran, we spend thousands of money every month for the sake of the gospel of Jesus Christ to be proclaimed local and statewide. Mo nang keep it up. Kibaw ko nga taliwa sa inyo mga crisis, financially, economically. Kibaw ko ang inyong kasing-kasing nagdilaab sa pagtabang ining mga ministeryo. Pero ako, advice lang nako ninyo sa inyong mga crisis, sa inyong mga kalisdanan, financially, try to prove to the living God, no matter what, di gid mo give up, mo surrender, padayon ng inyong faithfulness. Ako nagampo nga maabot unta ang adlaw panahon nga imong makita, makonsider kakining maong ministeryo kabahin ni sa imong kinabuhi, that without you di ni mabuhi. Keep it up. And I feel that there will be newcomers, givers,
Mao ni mga tao nga ang ilang tinguha was impregnated already sa taas nga mga panahon. Unya nining panahon na, I believe that today the birthing, ang pagkahimugso gikan sa pagkamabdo sa ilang tinguha will be done today. Mao ni akong pagampo ninyo. Keep it up. If you want my full episodes through DVD, please order mo like what the other people are doing. Kining libro na natay pipila ka buk libro available to make your soul incredible. Tabang nako ni para mulig-on, madasig ang inyong kalag. And hopefully you are proud of having this book. Every time nga magkubot mo sa libro, nining ubos ninyong alagad, may numdum ta mo sa pagpadayon sa inyong pagpagigbugno sa daghang mga pagsulay sa inyong pagkatao. And hopefully this book will become a tool ng grasya, milagro, panalangin, mudayon diha sa inyong tastagsa ka mga panimalay. Rest assured ng matag libro nga akong gidispose sa publiko, ako nang gipreobiran nga mahimo siya nga kahimanan nga sa matagpakli ninyo, matagbasa, madasig mo, makabaton mo og kaupayan sa inyong gipas-an sa inyong tastag sa kakinabuhi. If you want to talk to me, please call me ahead. Let's have our appointment if possible, because I am very busy every day tungod sa atong daghang gikabisihan. 0918-714-8435. Uban ako day karon, dugay naming kuyo gani, Tonton Bunani Cadilinia, ang usa sa mga saligando sa atong technical department. Thank you also akong kumpare na ni EBC Cell Shop with Ramon. Magpamilya na nislang mitabang sa tuwa. Captain Lito, Mrs. Wilma Castula, ako ning kumari, magtutudlo sa ni kumaring Neriaan Paripidi Asibis Madua Norte with Ginging Asibis, Candelaria Dilia Galve, uban ni Torre Nora Galve do Prios, uban ni Angel Sayuta, Bibian Arnel Umbao, RMM Sari Sari Store. Mibalik mo ni akong gingon sa taas nga mga panahon, mibalik nagda og financial og bugas for our less fortunate si Brad John and Madam Fee Ampulukyo of Garcia. Usa ni sa akong giingon nga mibalik sa taas nga panahon, mura ning tunag Binjia Clan, and some more. Pagpalain kayo for joining again. Doon galaryon akong higala dispatch sa series nga kinabutanan Romjik Dry Goods, just public market, Bibiliksonis. Kumusta? If you want to help us, come to Bibiliksonis sa public market. Pariasinto kung kumparing guwapo, kumusta diya? Atong broadcast diya sa mga iskinita, uban ni Paribilyong o Paribert Los Laurnelia, mga igala na to ni kumpare. Then atong haligis ministeryo Rinaldo Joy Galientes, uban sang inahan natibid sa unya mag-ina, pagkabuutan ni mga tawanan mag-ina mangyud. Then atong business partner nga way tingil-tingil di maningil, Ramer Medel Bitangkor, Abo Natasha Products, uban silang anak nga buutan si Sister Myra Bitangkor, uban ni Mabil. Hatag ni para sa tong outreach para sa mga bata nga nanginanglan, at the same time financial para sa atong gospel ministry. Mo nang do prayers ni maong pamilya na stay room foreign for kanang passersby or transient, tama ba? Or mga married couple, adto lang mo inquire sa ilang compounds tabahan. Then nainumdum kong Luz Loren, Silingang Mildred, how are you? Then ang bagong Dunya sa Giwang, Dunya Chupi, kumusta? The home of pure rice. Kwari sa lista store diya sa Loob Kagna. Tay Cruz in the school, kumusta? Pagpalain kayo na may kapal, magpamilya na ni sila. Pag nanis Altia, mangumpra, at the same time, manghatag ni para sa tong gospel ministry niya, matod pa nila,
gitratar ning ubos nga alagad ubas kong pamilya nga kabahin sab sa ilang pamilya. Ako moingon usa sa mga successful parents in our society si Tay Cruz ug Inday School, mura po ning Tay Ilimon, Nailos, mura po ning Dungmins, Tay Tony Madira, mga successful, Tikulanda Galabo, Naipia, ngano tungod kay ilang tanang mga anak, pulos gid palaban. Pulos na ning kamot, ang uban tos laing dapit, ng nasod, ang uban kasi klase diskarte. O nang lipay kita sa kadagang anak ni Tay Cruz Inday School, pulos successful. Mo ni assets nila. Tularan niyo mga kapatid. Verbal Store of Trinidad Gindulman. Magpamilya ni Angel, iyang ginikanan, mga igsuon, nagtabang sa itong ministeryo. Wow. Niya, with Ronron, kapamilya ba ninyo, The Angel? Ronron of Odyong, kumusta Ronron? Then, Dungmins Tadina Albino, ongoing ilang construction silang mansion, nindot kayo, just Tihiro, ang labing couples Tihiro, to sa ning pamilya. Tungod kay iyang bana, si Kuya Dodong, igagaw ni sa akong wife, sa dugo sa mga Albino. Then, Nurfing Wisman, taga Canada ni, pero taga Duero. Thank you, Sister Nurfing, pamilya ni asawa ni Captain Lito Bitonyo ni Paping, pagpalain. Thank you also in an ice cream, doon rin bye-bye. Then, thank you also Primo de Taipa, Manula Kang, Marcelo Tiri Abusio, pagpalain kayo ng Diyos. Brinmil, pagpalain ka inahan, uba ni Ben o Crinciana Migraso, do Prestosiano, o sa iyang igsuon si RC, ang labing couple sawang silingan ning Judith, mga galinato dia, mga liyaw, isa pa taga poblasyon Gindulman, pagpalain kayo ng Diyos. Then thank you also mga custodies of Kandihay, mga kunyado, aromahom, mga sumbrio, maputol of Kugtong, mga Lofranco dia atong may gala, o mga professors dia sa Kugtong, si Biskaf before, Baiso karon, people of Alicia, mga lakaran dia Ayuban, Botel, Aton, Flores, mga Hanyula dia, dagan man kaayong taga Alicia na nagsunod sa tuwa. Salamat ninyo sa inyong kadunay nga pagsunod. Sa ubay, pagpalain kayo mga Boyles o Machilos, mga Rodriguez, the prayers ni Father Dudo Boyles, ang resident priest sa ubay, and Father Rioms, may confessor sa Binunido na sign, or Yuki family sa Trinidad, ipangamusta unya ko ninyo. Sila ang tag-iya sa Bold Standard karon, Bold News Today, and the Bohol Balita Daily News, kining tulo ka pamantalaan mo'y ilaha. Nya kining ubos nga alagad, ilang gipasuwat nining tulo ka pamantalaan. Mao nang every day and every week gabansiwag ang atong English and Bisaya nga mga articles sa pamantalaan. Ingana ta kapinangga nining pamilyas mga Oryuki of Trinidad Bohol, people of Valencia, our new subscribers. Congratulations ninyo, usa mo sa pinakapaspas na nagtubo nga mga subscribers sa history sa San Miguel Cable Network. Thank you for that. Isip usa sa mga spokespersons of this network, congratulations and thank you. Boss John Daniel is happy knowing na paspas kayo ang Valencia going to Lila and Dimiao sa inyong pagpataod. Nya kabaw ko, ubay-ubay na ang i-confirm gagasunod sila nakakaplag sa atong programa live. Ang uban makakaplag man gyud sa atong replay kanaman kay 24 hours channel 6 replay channel, pero kining buntag mo i-thrilling kay live ni mo nang please tell your friends. People of Anda, mga tan, riwa na fortunate, pagpalain ka ng Diyos do prayers to na Juana. Ninomdom ko mga Galanido of Ginsularan, Luwayon of Tuero, Abuiba, Sister Juana, pagpalain. There is Look, there is Kanupaw,
Mga Turalba sisters, anya Mario Daluha, labing couple ni, mga dulhaw, pagpalain. Merspin, Truidos, thank you so much for assisting us. If you want papintag mga balay, opisina, come to Altia for more inquiries. Naihaplas dia from Nida Escobilia, itong business partner do prayers to ni Easter, o Yiye Escobilia o Nay Frida. Crisons, ang labing couples pangdan with the boy, Chacha o Caridad. Ilang mag-compound dia are also working with us on this ministry. Pagpalain kayo ng Diyos for doing that. Buildings, mo welding ni, basta putaw. Thank you. And the rest of the people nga wala ito ma-recognize, iyapigampo ninyo ang mga nagtabang nato na ipiningamura ngilngig nga official sa Garcia Pagpalain, pamilyang Narsing Galbo, Lo ug Alaba families, Tayose, Galiendes o Naibabi Awario uban ni Exoperio Simini, Hilda Kagampang, thank you, I remember you with George, Hilda, Pagpalain, pinagpala dyan sa Garcia. Gustong tana kong timbayaon mong tanan, apan tungod man ni, kaya atong gitagaag, emphasis, focus ang atong ebanghelyo, o nang tanang nagsunod, nagampo, ang ako lang, suportahin ninyo ang mga tao nga nagtabang ni inyong mga ministeryo. Kung nasa negosyo, please patronize their businesses. Like Altia Business Center from Bukid sa Garcia yesterday, mga kaduyak came kay nangumpras sila. Thank you kinsaman mo from somewhere mo anak lang sa Altia kay mamalit og pipila ka mga items. Thank you for doing that. Patronize sa Altia ang atong negosyong gamay. Thank you so much. Pagpalain kayo natay pure tablia, herbal coffee, groceries, mga nubinahan, rest items, pwede mo mag-snack sa atong simple, gamay nga negosyo. Mao nang akong agda ninyo, come, try, visit. Nani sa foothill sa Ilihan Hill. And please, ang akong fan page, naghuwat ninyo, ang akong Facebook puno na, di na nakadawat og friends. Please visit my YouTube website, then Facebook, share and like mo kung pwede para nga makawalisan mo. Tell your children, relatives, husbands, wives, wherever they are, nga i-like or i-share nila. Inumdum nung kong Ilma Ranyen, she told me sa brother, I told my husband, i-like ang imong mga wali sa Facebook. Kana, somebody called me yesterday from Cebu, Bitiwong, she needs prayers, mga lahi nis mga Chinese sa Cebu. They're always watching me via satellite. Lipay kay taana astang mga professionals, mga adunahan, mga big timers in our society are always following sa atong mga wali. Lipay kay taana. Mao na tungod na ninyo mga benefactors ning lupad ta wherever, mo nang keep it up. Keep it up, Palaban mo, padayon mo, suklin nyo ang inyong mga kalisdanan. I am here praying for all of you. Do pray sa banang Finuba and also sa Labi family. Kumusta? Sister Vilma and the rest of the people wherever you are. Do prayers to Father Lumakang, Father Bios, Tatay Ore, Monsignor Ore ug Monsignor Reyes. Magkaparian nato sagna. Atos lang suportahan, atong yampo ug ang tanang kaparian. Tanan nagpatingog radyo, TV, nagsuod sa newspaper, internet, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa dagang mga tao, mihadto ni Jesus Christ. Silang si Kristo tuwas muto. Ganahan si Kristo muto, no? O na, manundog man tang Kristo, 1 Peter 2:21, manang ako, gusto sa kong muto, nundog kong Kristo, kay sulim pag mag-ampo, mamalandong, mag-meditate. That's what we are doing. Pag-abot niya sa bukid, dito sa Muto, mountain, ang mga tao dito, kamulong pasas mga tao sa mga masakiton, mga baldado, mga disabled. Ngano, tungod kay gusto nilang mahikap balang, mamilagruan, maduol ni Kristo,
take note kaniadto ang transportation was very different compare in our present time. Why? Ila sa una, asno, baka, karnero, kamilyo, atoron, helicopter, jet plane, train, buses, motorcycles, dagan kayong klase-klaseng sakinan karon kaniadto, balsahan, karon mata, kagi mo ana, duyanan, mo ni kinaraang paagi sa pagtransport sa tao kaniadto kung naay sakit karon di ambulansya na, high tech. Imagine ninyo ang mga tao gapasan og mga masakiton nya bugat ra ba gining masakiton. Do you notice ngano ang tao gali nga magpatara na sa kaugalingon bugat na kumpara nga baskog kay mangusog gaan siya. Mo ni ang principle sa chemistry sa tao. Mo na may bulong ka nganong bugat ng patay kumpir sa buhi. Imbis gikuan pa na sa dugo pero anong mubugat man, not because sa lungon kaya may lungon yung nipis kaayo nya gaan nga diri kaabot og usa ka kilo ang timbang, kaya may kana din plywood marine nga lungon gaan man na kaayo pero may buong ka ng bugat kaayo. Kaya mao ni ang chemistry sa tao pag inactive na gali ang imong body organs, ang imong body system, bugat ka. Kabantay kag masakiton inigbangon nimo mangusog kag taman kay di naman sila mutabang, wala man sila kusog nga mutabang nga mubangon mo nang bugat kay kumbaga nagpasayon na lang, nagpatara. Mao ni ang estado sa usa ka masakiton. Why I need to tell you this truth, people of the living God? Imagine ninyo, wa sa unay modern transportation ilang gigamit, ang ilang gibuhat, gipangyayungan, gipangpasan, ang uban gikabiba, giba, gisungay. Ingana ang ilang paagi, unya o kiragpatag, naslas deserto, naslas kabatuan, naslas highland, kay Thomas Mutos Kristo, ga ampo ba, galingkod, gabarog, tuwa sa dito. Yan ang usa ka moto according to our gospel. Sa akong analysis ani, believe me, kining mga buta nakakita bakol na kalakaw, masakito na ayo, mga disabled na ulian, mga bedridden na mangon na nga ayo. Kaya ba mo unsa akong nakita ani, di ni tungod kay si Kristo feels or felt pity toward these sickly people, but I believe because Jesus pitied toward these healthy people nga mi pasan, mi kabiba, mi yayong, nagkadunsingot, nagkamas-kamas, just to bring their sickly people in the presence of Jesus Christ. This is my point. Kung namoy mga masakitong gipangatiman sa inyong mga balay, hospitals, wherever, mo ni akong conviction. Kung ang Ginoo wa manggali plano, just in case ra, I am just presuming, wa si plano anang masakitunang ayuhon kay nas Ginoo dagha manigsala ning masakituna ako sa nang i-purify. Pwede sana, kaya according to Padre Pio of Pietrelcina, our human suffering can purify our souls, the stains of our souls, the sins of our souls, ma-purify. May Ginoo, makasasa din tawanan sa baskog pa, ako ning i-purify. Mo nang iprulumi ang healings masakiton. Just in case ang Ginoo ay nauna ayuhon ang imong masakiton sa imong balay, hospital, wherever. Pagtanaw sa Ginoo, naluoy man sa nimong tigatiman. Kay labihan mo kang butana, labihan gini mo ka caring, kamatinud-anon, with love ang imong pag-touch masakiton, puno sa gugma, puno sa pagpakabana, diniyos gid ba? Not because of compensation, salary,
O nindot kayo kung ingani ang tanang doctors ug nurse sa atong katilingban, mga health workers, nga hiccups masakiton with love. Inigikaps sa mga disabled, sa mga nadiferensya, with care. Kada yung diniyos ba ang iyang kasing-kasing, iyang gibutang diha sa iyang profession. This is what I believe. Ang Ginoo magmilagro, maghealing, mag-ayo, maghimog katingalaan, wonders and signs sa mga taong masakiton tungod nimo. Because of you, healthy people, caretakers of the sickly people around you, there is a great probability, possibility ng Ginoo maluoy di lang sa masakiton kundi tungod nimo. Kay nahasol ka, naglisod ka, gibugatan ka, nagantos ka tungod diining imong giatiman nga masakiton sa katilingban nga atong gipuyan. Mother Teresa of Calcutta became a champion in caring the sickly people in Calcutta. She became famous in doing that. Si Mother Teresa of Calcutta, ngano tungod sa iyang exemplary works, siyang extraordinary na efforts, love, care, concern sa mga tao nga mga nasakit, gipangsangla, gigutom, malnourished didto sa Calcutta. In other words, dako di ay og posibilidad nga ang masakiton sa atong balay panalanginan tungod nimo kay nakita sa Ginoo ang imong kaayo, kabuutan, pag-care. Unya, this is my point. Pagtanaw sa Ginoo nga kayong tawhana importante pa nimo, buhiuna. Pero gali di ninyo i-care ang masakiton sud yung balay, doay paingnan, dugayog ayo para ikaw sad, makahinuklog, matured sa imong karakter, sa imong attitudes, kaya na magi-purpose tanang pangitabo. Proverbs 16, verse 4, tanang pangitabo na purpose. Ang masakiton, na rason anong gitugutang na sakit, ikaw pong nag-atiman, gitugutan po sa Ginong ikaw mo'y moatiman. Ngano, tungod kay na ay gusto ang Ginoo nga may tabo nimo og sa masakiton. Ang masakiton, ma-prepare. This is what I'm always asking to the people who approach me. Inko, what do you want? Choose. Mamatay ka dayon without preparation, or you are suffering and then you are prepared after this life. Kabaw mo, tanang gimingon, brother, bahala, mag-antos ko basta makapangandam. Compare, mamatay kog kalit, nga wag yung ko kapangandam. This is my point. Ang masakiton, gitugutan, maingana, ang inang kahintang, di na aksidente, gitugutan as Ginoo, tungod kay ang Ginoo can release and can control. God can control sicknesses, diseases, disasters, trials, pains, not to come to each one of us. Likewise, He can release favor, healing, miracles, blessings, everything in favor of human beings on this earth. God can release everything He wants to release in favor of you. Pero nga nung itugutan niya na masakiton, na minsayang Ginoo sa masakiton, gipurify na, gisukod siya, o di ba mubitiw siyang paniniwala sa Kanya, mga kapatid, kung tanaw sa Ginoo kintawhana, wa pa mahingpit ang iyang maturity, siyang attitudes o character, not yet ready to inherit the kingdom of the living God, mao nang tugutan nga mag-antos. Pero di lang siya, apil ka na tig-atiman nila. Na-purpose ang Ginoo, na-message ang Ginoo sa imuha. Sukdon sa Ginoo kung matinudanon ba ng imong pag-atiman sa imong ginikanan, igsuon, paryente, kaila, or anyone nga gi-interest sa Ginoo sa imuha, kay mao imong profession, mao imong pangita, gisuulan ka to take care na ining maong masakiton, bedridden. Sukdon sa Ginoo ang imong sincerity, ang imong fidelity, ang imong consistency, ang imong character toward the sickly individuals. Ito pa, ang Ginoo magtanaw sa masakiton, hasta pod ang nag-atiman. Mao nang kamong nagatiman og mga masakiton, rejoice for knowing this truth. God has a message for all of you. Nganong ikaw pa man, dagan mitang miduol ako, brother,
sa kadaghan akong mga igsuon. Oh, hilak pa. Tuo ng luha. Nganong ako pagyud mao'y tig-atiman sa kong tatay ug nanay. May na lang kay di po ko mapigilak, no? Akong tubag simple lang. Sister, brother, look at yourself. Musiga ko na ilang mata, hinigingon ako, look at yourself. Tanawa imong kaugalingon. Sa sige nimo katiman sa imong tatay nanay o kang kinsa, migro ka, imong patience, imong perseverance, imong attitude, imong karakter. Murabag mag-gym ka ba? Mag-gym ka, ang putaw di na malubag bisa pag pinasanay. In fact, free man ko ana here in our place nga mag-gym or magpasag mga putaw para muhimsog ang panglawas, pero I changed my mind, arikos farm, magpasingot, mag-exercise, kaya na pa ko'y abot. Di gina, mausog ng mga putaw, pero imong lawas, pumatso. Sometimes, ang masakiton, ingana ra, pinakatoy ni mong atiman, pero do you notice nga ikaw within migro, imong pasensya, imong pagkasaputon, katingaka, di na magkasaputon, ang imong dali masuko, di na ka masuko, ang imong pagkadali nga, load-on ka, in other word, hugawan ka, di nakahugawan, na-immune ka na ba? Huwag ka kabantay na, that's good for you. Maayo na para nimo. Muna, pirmi na ako, ibalis sa tao nga magmaoy siya. Brother, ako pag ginapilian sa mong pamilyang mo atiman, and look at yourself, what happened to you now? Musmile, og ingnon tamo, kamong tigatiman og mga masakiton, gituyo na sa Ginoo. Can you hear me, people? Gituyo na sa Ginoo. Why? Kay dako kaadjog salig ang Ginoo nga kaya nimo kining maong gibuhaton sa pagatiman sa imong ginikanan, igsuon, paryente kaila. Ayaw kwestiona ang panahon. Ayaw kwestiona ang Ginoo nganong ikaw nagatiman ug dili ang imong igsuon. Rejoice! Kay nagpaila na nga ang Diyos kay iyan ang gitugutan that you'll become a caretaker to any sickly individual. Gituyo na sa Ginoo, gitugutan na sa Ginoo. It is not an accident, but this is His will for your individual life. Kay ngano, dako kaadjog salig ang Ginoo nimo. He trusts you so much. Believe siya, saludo siya sa imuha nga kaya nimong atimanuning masakiton. Manang ayaw na lag-complain, ayaw na pangampa, nganong ikaw nagpilias yung pamilya nga moatiman sa mga himatyon, masakiton, ikaw nagpakaon, nagungit, nagsakripisyo. I heard many times, like these sentiments, nga naguol sa balaka, nganong sila pa kuno mo'y tigatimas mga masakiton. Ikaw, gitugutas Ginoo na moatiman, kay dako kaadjog believe ang Ginoo nimo. Dako sagsalig nimo. Una ko na ay masakiton, apti man na. Kaya nga no, posible ang Ginoo magmilagros masakiton silang makita niya nga angayan milagruhan tungod kay nakita sa Ginoo nga ikaw nga caretaker na develop na, ni matured na, nalimsog na. Mahitabo lamang na kung positive mo sa inyong gibuhat. Mao nang may suggestion to you people, whoever you are, labi na sa mga health workers nato, love what you are doing. Love your profession. Put love in everything you do. Sa paghikap, sa inyong paghunad sa mga hugaw ba sa tao, kung saan pagatiman ninyo, pag-dressing niya, do it with love. Kaan pa imong pamati, i-bless pa kas Ginoo, panalanginan pa kas Ginoo. Unya ang imong pasyente, wherever they are, happy pa, ina-feel nila. Ila ba yung ma-feel nga gikirs lang tinarong ugwa, minantinir og diliyos, ma-feel ba yan as masakiton? Masakiton pa na, inyo pang tiwasan. May na lang. Tungod sa inyong kabutag kaayo ang ilang gibati, mugaan, mauhawan, marilib. Tungod sa inyong kaadyo o kabutan o sa kamatinud anon sa inyong pag-atiman.
Una, si kinsay masakiton nga naa ninyo, nya kamoy caretaker, be happy for that. Ngano, nagpaila na, nakasaligan ka. Kinsay nagbuot, dili tao, Diyos. Kay matag tao lagi sa kalibutan natin responsibility, diin ta pwede anha gamitos Ginoo ang tanan nga naa kanato in order to save us. Meaning, kung gibutang kas Ginoo niining maong assignments kalibutan, even though tan-aw nimo you are defeated, but in the heart, in the mind of the living God, you are a winner for doing a certain thing, a simple thing in the hearts, in the minds of the people, but in the heart, in the mind of the living God, it is a big deal already. It is the best para niya ang imong gibuhat. Sa tao, luoy ka, kay tikatiman ka masakiton, nag-antos ka, kay di po ma-spilling ang batasan sa imong giatiman, ika pinagatiman, ika pa'y singkasingkaan, pamalikason, ingon gimuron, yes brother, tinuod na. I know, some of you are crying right now for hearing this good news. Pero do not worry, di na problema. Kung imong usbon, imong pananaw, na kining masakiton, giintra sa Ginos imuha, kay dakog salig ang Ginoo nimo. This is what I believe. Ngano, although I'm very young, why God entrusted me with many things. Daghang mga butang, business, environment, our least fortunate, our diverse ministries, local and satellite. Sige bitaw pamalandong, once makakita ko parihan akong edad, parihan ako og kurso, niko kita nako, di man daw taning imong tan-awon imong kagulingon to anyone, kundi pamalandong ra man na, reflection ra na ba? Tingali ako usahay, wa ko'y salig sa akong kagulingon nga mahimo nako ni, pero ang Ginoo nakakita man nga kaya nako ni. Using my human mind, my human heart, I do believe, I don't think so, nga kaya na akong magwali kada adlaw aron pakanon ang inyong mga gutom nga mga kalag, whoever you are, sa akong tawhanong paminsar, pangunauna, pagbati, kung no, I can't do this. Pero ingon ko, Lord, dako magkagsalig sa ako, ikaw na'y bahala. This is my point. God trusts me so much. That's why He entrusted this different assignments on this earth ning ubos nga alagad. Mo nang I need to love this. Although di sayon, dili gid sayon magwali. Believe me. Mao ni usa sa pinakakalbaryo sa mga alagad sa Ginoo, kining muhatag og umili, pamalandong, muhatag og mensahe. Inauna ninyo sayon, inyo ra po nang una-una. Tingali tanaw ninyo sa nagwaling bisayunan, pero paminaw na ako, di sayon. Pero kabaw mo, I need to love this. I need to do everything, to learn more, to have more opinions, to widen my understanding sa kalibutanong butang ug sa spiritual nga mga butang. Ngano? Kaya ang Ginoo ra ba dako kayong kumpiyansa salig sa kuha, nga ako magampanan ang iyang salig sa kuha. My dear people of the living God, everything, anything nga imong gibuhat karon, nahitabo na dili aksidente. It is not an accident. It is God's will, because God trusts you so much. Unsay imong profesyon, trabaho, unsay imong estado, unsay imo karong kahimtang, labi na kining noble job pagatimag masakiton, health workers, whoever you are, love it. Love what you are doing. Love your professions. Higugmaa ang inyong trabaho. Love your assignments on this earth. Gibutang kas Ginoo ana, dili ang uban kundi ikaw. Kay uban ay assignments lahi nga ilang ibuhaton, ikaw gibutang sa Ginoo diha.
It is the will of the living God. Why? Because God trusts you so much. Dako sa kayong believe nimo nga imo nang atimano ng masakiton sa inyong balay, sa ospital, ug asa man na karon naghigda, nagtinga, himatyon, masakiton. Magampo ka sa Ginoo, Lord, buhian niya ako masakiton. Lord, ayaw patya aron na pa ko isweldo, Lord. Mamatay ni Lord, wala ko isweldo. I'm just kidding. Compare sa uban, Lord, patya niya ako masakiton, Lord. Nag-antos ko. I heard that. Somebody told me, brother, can you pray for this person? Why? Himatyon magudi, mamatay ng taro, ako'y gasto. Iko, ha? Nandiyo mga tao nga ingana o guna-una, no? Instead, mag-ampong i-save si Ginoo. Ang uban, mag-ampo, Lord, kunin mo na mo nang ikaw kung sa imong trabaho, assignments, labi na kining pagatiman og mga himatyon, do it with love. Di na aksidenteng mo na imong trabaho. Mugro ka na, kung positive ka, i-bless ka sa Ginoo, or else ka nang imong giatiman, milagruhan, maayo nagkalit mo, bango na! Tungod kay gimilagruhan, kay ang Ginoo na himuot nimo, kay buutan kaadyo ka nga moatiman, ngadto sa ilaha. Mao ni ang gibati ni Jesus Christ sa diyang nakakita siyang nagkadungsingot, ang uban gikabibag, gipasan, gisungay, giyayungan. Diyos Kristo pagkaluoy, di lang masakiton kundili ang mga taong baskog. People of the living God, we can notice the selfless love of the people who brought the sickly people in front of our Lord Jesus Christ. Speaking of selflessness, na may kantang selfless love, dili ang ilang kagalingon mo ilang ginahuna, kundi ang uban. Ug mauni ang pinakanindot nga realization sa tao, that you are born on this earth not for your own sake, benefits, favors, but you are born for the welfare of other people around you. Kumabot sa point nga nakarealize ka, nga nataw ka, dili para sa imong kaugalingon lamang, then niabot ang maturity sa imong understanding, sa imong spirituality, that you are born on this earth para sa uban. Sa mupas, iligmata, una tag unsay ginansya nato, unsay maato, unsay makuha. Inigkatuog na to, unsay imong nahimo, unsay nakuha nimo, unsay imong ginansya. Can you reverse your mindsets, your feelings? Inigmata, inigkatulog, usbo ninyo inyong una-una, mingo mo, unsay ko mahimo ros kung silingan unsay ko mahimo sa Ginoo unsay ko mahimo sa ugma kanang advance ka ba? Nga dili ang imong kaugalingon may imong naon kundi ang uban. Can you do it? Probably some of the people around us are doing it, but I know some of us also are having this mentality nga inig katog, inig mata, ang ato nauna, unsay maato. Pero kini mga tao sa Ebanghelyo, gapasan. Willing silang nagpasakit, willing silang nagsakripisyo, willing silang nagkadungsingot, willing sila nga mag-antos aron lang ang uban mawawan silang gibati nga kasakitan o kapaitan sa kinabuhi. My simple question to Lupio, willing ba ka, andam ba ka, muduyog sa kasakit sa ubang mga tao sa katilingban nga imong gipuyan? Andam ba kang muduyog? Andam ba ka nga mo simpatiya, mo empatiya ngadto kadila? To sympathize, to empathize. This is written in Hebrews 13 verse 2 upward. Kung nakadungog kag na ay nabilanggo, nag-antos, isipa ang imong kaugalingon nga nag-antos po ka sama kanila. Mao ni ang akong point, andam matamuduyog sa ubang nag-antos, or else we are just watching their agony, pain, sufferings, and we have done nothing. You know what? Kung makakita kag sitwasyon, di na aksidente. It is God's will. Gipakita ka kay gustos Ginoo na kay himuong lakang toward a certain negative situation. Labi na nakakita kag masakiton,
himalat yon, disabled, luoy, nagpalimos. Di na aksidenteng imo nang nakita. God allows you to see the situations to test your heart if you know how to respond to the situation. Some of us are doing nothing. It is a sin of omission. Santiago 4, versikulo 17. Kita kag tabangunon, luoy, nanginanglan, wa kitay gihimo, didma. Mao nang maigo tas Mark 8:17-18 nay mata buta. Ngano? We're blind spiritually. We cannot see the situations of other people. Mao nang di ta muduyog, wa ta himuon. Unless makakita imong mata, everything will follow. Can you understand what I mean? Kung makakita ang imong mga mata, everything will follow. Because the doors of our hearts, kay ba mo, our eyes. Ang atong mga mata, may pultahan sa itong kasing-kasing. Mo na bisyur ng imong mata makakita sa nagkalisod-lisod, sa nagantos, masakito, nanginanglan, luoy sa katilingban nga atong gipuy-an. Kay kung makakita ang imong mga mata, everything will follow. Your hands will follow. Your feet will follow. All parts of your bodies will follow. Manang delikado kung ang imong mata di kakita, bisag naa, magpabuta-buta ta. And look at the people in our gospel. They were not blind, categorically speaking. Why? They brought the sickly people to Jesus Christ. Ngano? Tungod kay naluoy sila. Tungod kay nagpakabana sila. Tungod kay naa sila kasing-kasing ni ining mga tao nag-antos. Kung ingani nga itong pagbati everyday, nga mubati ka og sakit kung ang uban gisakitan, muhilak ka kung ang uban mihilak, nag-uol ka kung ang uban nag-uol, mubati kag kaluya kung ang uban naluya, bation ka og kahingawa kung ang uban gisakitan o nag-antos. I will tell you, this is the good news. You are now matured in your spirituality. Nitubo ka na sa imong espirituhanong kinabuhi. Once ma-feel mo ang singgit, ang agony, ang pains, ang kasakit sa mga tao sa katilingban nga imong gipuyan. Can you feel it? Kung imo na nang nabati, pero what is feeling if you do nothing? That is nothing. Unsa man ang pagbati o wa kay gihimo, wa dunay hinungdan. That is only a waste of emotion. Pity, mercy. No expression of what you feel inside. That is nothing. Show it. Ipadayag. Like the people of the gospel. Pasan pa imo. Lapasan. Gibit-bit nila ngadto kang Jesus Christ. My dear people, simple question I would like to raise this morning to all of you. Are you willing to suffer, to sacrifice for the sake of others? All of you who are doing on this ministry, you did it. Inyo nang gibuhat. Kay bao ko, nag-antos mo, gilisdan mo, labaw sa tanan, gisakitan mo for what you have done. Di na aksidente. God calls you because He trusts you that you will do it until your last breath in doing for His gospel. Aron maghimo ka og lakang in order to proclaim His gospel. This is what I mean. Nag-antos mo, gilisdan mo, nabadir mo, nahasol mo. Liman mo inyong giapil og budget ang ministry sa Ginoo. Di mo na mahasol, di mo na mag-uol. Kay ba kung guban nag-uol, guban relax, pero majority nag-uol. Pero wa mo kabantay. This is the point. Kung andam ba mo mag-uol, mabalaka, pero nga mag-uol man, kung kinsing-kasing, right? Andam mo magpasakit, andam mo mag-antos, aron lang ang uban mabulahan. This is what I believe to what I am doing even and then. I'm preaching the gospel every day. I am offering myself to the public for anything, everything. Ngano? Kay mao man ang realisasyon nako, ang tao na tao dili pa siyang kagulingon kundi para sa uban. Kumaabot sa point nga ingana na ang imong paminsar, mitubo na ang imong spirituality. Mitubo na ka. Migro na ka. Pero galing ining mata nimo nauna imo ra kagulingon, wa pag ika mo tubo. You need to listen to me, people. Kay tabangan ti ka aron mo tubo sa imong spiritual nga kinabuhi. Kabalo mo ang mga tao nag-antos, nagkasingot-singot, si Kristo naluoy. This is written in Mark chapter 2. Do you remember katong gipas-an bitaw sa mga tao dito sa Tisa, dito sa Atop, if not mistaken. Kabaw mo
Giayo ni Jesus ang sa kaparitiko, gibutang sa atop, gituntun ing Kristo, naluoy siya sa nagtuntun. This is my point in our gospel, naluoy siya sa mga nagpasan. Mao na ikaw nagantos ron tungod sa uban, ikaw panalanginan pug ka. Paboran ka. If you are doing good for the welfare of majority, i-bless ka. Mao nang ayaw gyud reklamo kung nagantos ka tungod sa uban. Ayaw reklamo kung gipaitan ka na sa imong kahimtang tungod sa uban. Ayaw complain kung para nimo defeated ka tungod sa imong gibuhat sa uban. In the heart of God, di ka defeated. You are victorious. You are triumphant for doing the right things on this earth. Now, when the people arrive in front of our Lord Jesus Christ at the top of the mountain, Jesus healed, cured, performed miracles. Why ni uli? Nga wa mamilagruhi, wa maayo, wa makatilaw sa iyang gugmag panalangin. Kay sa matag taong nag-antos na anay reward. Mo na kung nag-antos karon ayaw kaguol, there will be an allotted day for your rewards, miracles, and blessings. Nag-antos mo, ayaw mo kaguol. Parihas man ta, everyday. Natay mga pag-antos. The question is, if we know how to handle all these trials, pains, sufferings that we are experiencing every now and then, the problem lies on you if you know how to handle that. Be positive every day. May adlaw ra, i-bless ka sa Ginoo. Because of that incident, because of that event, you know what? People flock to Jesus Christ. How many people? 4,000, excluding women and children. Only men were counted in their culture. Meaning, times 3, times 4 ang ginaganon. Look at what happened. Si Kristo nag-uol, tulo ka adlaw, wa na ikaon. Mao na kung puin, ang Ginoo dili gid makaako magtan-aw nimo nga imong tiyan way sod. Di ka akong Ginoo magtan-aw gilisdan ka sa imo karong kaimtang. Di ka akong Ginoo magtan-aw nga masakiton ka. Di ka akong Ginoo magtan-aw nga naluya ka. Nawad-an kagana sa pagpadayon sa imong panaw ni ining kinabuhiya. God could not afford to see you like that. Kaya ang Ginoo gusto makita ang energetic ka, happy ka, palaban ka, persevering ka, makita niyang enthusiastic ka, makita niyang alive ka. Muna gusto sa Ginoo makitaan diha sa matag lang. When Jesus saw the situations, the hunger of the people in our gospel, yun sa disipulo, ato ning pakanon. But you know what? The problem, you know what? Why bikiri kanadto, layo ang mga balay, wa slay hikayan, ang mga disipulo, they forgot that they accompanied the owner of everything. Colossus 3:11, si Kristo maong tanan, but his disciples sakit kayo in the heart of Jesus. Wa lang gi-emphasize sa gospel. Ngano, his disciples said to Jesus Christ, bingon sila, magtutudlo, layo man na bikiri, unsa man to pagpakaon ni? They question the situation. Instead, moingon sila, magtutudlo, sayon ra nimo, pag milagro. Lahi lang approach, magtutudlo, way bikiri diri, wala yung balay, mga pasmo gitari. Kabalo mo, ang hunaunas mga disipulo, ang imposible. Daga nato ingana pug utok matag-adlaw ang imposible. Ang imposible adi na ni maayo, wa na ko'y kasulbaran, wa na ni chance, di na ko maluwas, di na ko mapasaylo, di na ko mabag-o, di na mausog ni kumbana. Ang imposible mo pirmi nimong ginauna. Kabaw mo imong utok has power to magnet everything. Imong utok na igahom, mo magnet na, unsay mo ginauna, mamagnet na. Ug magsigig ka gunaunag imposible, imong kinabuhi mura po nag-imposible. Your life will become impossible if you are always thinking impossibilities. Pero si kagunaunas Ginoo that God can do everything. All impossibilities will be turned into possibilities. Luke 1:37. Tanan mahimos Ginoo kung gustuon niya. Kung ang imong utok nas Ginoo, Lord, you can do this, you can do this, you can perform this, you can give this to me, you can release this, you can hold this. Kung sa Diyos ng imong utok,
Meaning, you are thinking to the possibilities of your existence. Pero ari kas problema, sitwasyon, lugar, kahimtang, layong bikiri, layo kayong mga balay, watay kayan, ang mga disipulo, sadto, no, dugay na silang kuyog-kuyog, daghang milagro ilang nakita, pero nakalimot sila. Ngano, sometimes we forgot God. Why? Because of our negative situation that we are in. Bago palis Kristo nagmilagro, nagpalakaw sa mga bakol, mauna yung sitwasyon na sa gospel. Gapakitas buta, pero gusto ginawa na matay pagkaon dire, layong bikiri, layong balay, kahikayan, wag gitay, istak dire. Tungod sa kahimtang ilang nga naglisod sila, layong bikiri, daghan sila, kabaw mo ang ilang nakitang milagro, kalitlag kahanaw sa ilang mata, silang panumduman, they forgot automatically, immediately. And this is like us also many times. Nga ang Ginoo gamilagro na, gahimo katingalahan niya, ug na napatay problema makalimutan nga ang Ginoo nga nagmilagro ni atong aging adlaw, he can do it repeatedly to you today. This is my point. Kung down ka, kagibakon ka na, remember the miracles in the past days. Hebrew 13:8, si Kristo kagahapon karong umaabot is the same God. Therefore, kung naay problema maabot nimo ing na, Lord, if you solve my past problems, I know you are the same. You can solve it also today. This is the prayers nga dapat nimong naunahon. Ang mga disipulo kita silang nagmilagros Kristo, mga buta nakakita, bakol, mga bedridden, mga imatyo, mga buhi. Is the Lord, asa man tagpagkaon? Nas Kristo, hoy, mga disipulo, pamisalig. Kasi nagdadag pagkaon. Siya, no, dito ka pahanya, pila ka bukisda. Sige, ambe. Napasalamat si Kristo. Yang yampuan. It was multiplied. Because God is God of multiplication. God is God of increase. God is God of acceleration. God is God of addition. Pero I believe also God is God of subtraction. Isubtract niya ang imong problema, ang imong sala, isubtract, maynusa na. Maynusa na sa Ginoo, i-erase na. Labi na kung katoliko ka, if you will come to confession. God is God of subtraction in the sacrament of confession. But on the other side, God is God of addition, multiplication in terms of healing, miracles, blessings na imong gikinahanglan sa imong kinabuhi ni ini gayong takna. You know what? Ang mga disipulo kalimot na si Kristo bag urang gabilagro. Why? Bakit mga kapatid? Tungod sa sitwasyon, tungod sa ilang nakita nga layong bikiri, wapoy bikiri tingali sa unang dagko, layong balay. Sometimes ingana ta, instead mo focus ta sa Ginoo nga makamilagro to ato sitwasyon. Please reverse your mind, your focus, your mindset. Thank God. Kung nakay problema kasakit, hunauna pirmi ang Ginoo, because God can turn impossibilities into possibilities. He can do all things kung gusto niya diya sa imong kinabuhi. My finale statements, people of the living God. God is God of generosity. He is our feeder, tighatag, tigpakaon, tig-supply. In our gospel, ang milagro sa supply na itabo. Because God is God of more than enough. God is not out of supply. The word El Shaddai means in Hebrew, God who is more than enough. Ug mao ning akong pagtuo, di mo mutuong iblis ang tao kung di nako makita na sa akong kinabuhi. And I am not credible to tell you that God is God of increase, God is God of prosperity, God is God of blessings, God is God of everything. Kung ako mismo ako katilawana. People of the living God, as far as I am concerned to myself, to what I am doing, to what I am working for, kita man sa ninyo sa iyong duha ka mga mata that God is doing miracles to my life, to my family, to my wife, to my daughter Tia, and to the people around me. Kamilagro ang Diyos. Believe me. Kay nga nung gitugutas Ginoo, arang kangilad po manudlo ko ninyo niyang akong gitudlo wa na may tabo sa akong kinabuhi. Nang Ginoo tag-iyas milagro, panalangin, grasya, providensya, prosperity. Manang I believe, the more nga ihatag sa Ginoong akong gideclare, kapanalangin pabor milagro, the more kong credibly
nga manudlo sa inyo. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, miracle givers. Sa panahon na mong sitwasyon nga lisod, thank God because God can turn impossibilities to possibilities. Ang Diyos na sobra sa tanan, ang Diyos katag-iya sa tanan, He can perform sa butang nga gusto niyang himuon in favor for your sake and benefits. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uman sa pag-ampos mga birin samahan sa anak sa Espiritu Santo. The word has been fired. Let's do it. God loves you. Daghang salamat